teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice, 'cause they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Rejoice into the house of the Lord. House of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. House of the To the house of the Lord. House of the Lord. I rejoice to the house of the Lord. House of the Lord. Glory to God, hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid sa lahat ng mga ngayon ay nasa kanila sa kanilang mga tahanan, naka-ready na upang mag-aral ng banal na salita ng ating Panginoon at sa ating mga kapatiran na laging sumusubaybay sa pang-umagang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Glory, glory, glory to God. Salamat po Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah, glory to God, no, mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. At bago tayo mag-umpisa sa ating Pag-aaral ngayong umaga. ngayong umaga ay manalangin muna tayo. Yes. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang tinatanggap namin at tatanggapin Yes, pa naming Lord. biyaya. Lalong-lalo na sa mga Yes, oras na ito. Lord.
spiritual blessing ang aming hangad at sa tulong ng banal na Espiritu, makakamit namin ang nais namin sapagkat ito po ang iyong desire na maihayag ng mabuti, may kapangyarihan ng iyong banal na salita. Mangusap ka sa umagang ito, Lord. We give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para po sa ating memory verse of the week, nasa Psalm 140, verse 13 sa New King James Version. Surely the righteous shall give thanks to your name. The upright shall dwell in your presence. Glory to God. Sa Tagalog version. Sa Tagalog mga kapatid, mga awit 140 verse 13, tunay na ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Glory to God. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga banal na salita. At para naman po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ay tatalakayin natin the principle of financial blessings in the kingdom of God. Last week, tinalakay natin yung blessings in the kingdom of God. Marami ang mga pagpapala ng Diyos, and particularly this morning, ating tatalakayin ang financial blessings. At narito yan sa 2 Corinthians 9 verses 8 up to 11. Basahin po natin ang ikalawang Korinto 9, 8 hanggang 11. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Sa 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Okay. Ang blessing po ay kailangan natin, mga kapatid. Ang buhay natin, grasya lang ng Panginoon. So what are God's blessing? Blessings are graces from God. See, grace refers to the unearned favor and gifts that is coming from God. And blessings are the tangible outcomes of that favor, often seen as tangible manifestations ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kabutihan. At ang Biblia ay nagpapahayag ng mga blessings ng Panginoon. Ito po ay pagpapahayag ng dakilang pag-aalaga sa atin ng ating Panginoon. Manifestation ng kanyang pag-ibig sa ating lahat, mga kapatid. At yung awat grasya ng Diyos, mga kapatid, kapag kayaan ay kanyang ibinigay sa atin, bubuhos po sa atin ang mga pagpapala ng Diyos sa bawat area ng buhay natin. At marami ang mga iba't ibang blessings ng ating Panginoon. At sino mang tao na ngayon ay nag-embrace ng the authority of the kingdom of God at siya ay nagpapasailalim sa authority ng kingdom of God, makaka-experience po ng mga pagpapala sa ating Panginoon. So yung mga blessings are tangible results of God's grace. Makikita natin niya sa iba't ibang mga paraan. Sa material, sa kagalingan, sa relasyon, sa kalusugan, at mga iba't ibang mga paraan pa. Ito ay pagpapakita ng kabaitan at paglalaan ng Diyos para po sa ating lahat. Tayo naman ay kanyang nilikha at God is responsible for all of us. Kaya ang Diyos naman, habang siya ay nagbibigay ng pagpapala sa atin, tayo naman mga mananampalataya ay tumutugon ng mayroong utang na loob, mayroong pagsamba, may pasasalamat, diba? And adoration sa ating Panginoon, at tayo ay nagsusumikap na mamuhay ng ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang mga alituntunin. At ito ay isang mabuting attitude na kapag tayo po ay nananalangin at tayo itinataas natin yung ating mga petitions sa ating Panginoon at siya naman ay tumutugon at siya ay ikangay nagbubuhos ng mga blessings sa atin, pasalamat tayo mga kapatid sapagkat God is a giver. He is the source of our blessings. God, yes. At tandaan po natin, God is the source of the blessings na tinatanggap natin
Makikita natin yan sa Genesis 1:8. Tandaan po natin the concept of God as the source of blessing is a central theme ng Biblia. Ito po ang Yes. pinakatema ng Biblia. Ibig sabihin, ipinipahiwatig nito na ang Diyos ang nagpasimula at nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Kabilang ang material na kasaganahan, spiritual na paglago, at kaligayahan. Dito, binibigyan diin ang biyaya at kabutihang loob ng Diyos na nagbibigay sa atin ay nagbibigay ng pagpapayaman at paglago sa ating buhay. At ang buhay na yan ay hindi lamang material, mandi isang Maging sa spiritual. maging sa spiritual. mga kapatid. Binibiyayaan tayo na. Very important ka actually yung spiritual kasi we live our faith. No. Sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, kinikilala ang Diyos bilang ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Ang pagkaunawang ito ay malalim na nakaugat sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung saan ang kagandahang loob at pagkakaloob ng Diyos ay patuloy na itinatampok dito, mga kapatid. The concept ng pagpapala na nakalagay sa Biblia ay sumasaklaw sa parehong spiritual at material na mga Na aspeto. Oo, mga kapatid. Sumasaalamin sa pabor at biyaya ng Diyos sa kanyang mga nilikha, mga kapatid. And of course, in addition, the concept of God as the source of blessing is the fundamental belief in Christianity na pinagmumulan ng pagpapalang ito ay pangunahing paniniwala na ang Kristyanismo na ibinigay bilang isang tinatawag nating isang Kristiyano na ang si Kristo ay nasa iyo. Kapag si Kristo ay nasa iyo, ang pagpapalang dulot ni Kristo ay mapapasayo, hindi lamang isang... Ibig sabihin, ang Panginoon, in our relationship with God, the Lord blesses us. Ang buhay naman natin ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya hindi lang ho natin namamalayan, mga kapatid, ang buhay natin, punong-puno po ng biyaya ng Diyos. Lahat, the 24 hours na ibinigay ng Diyos sa atin, yan po ay punong-puno ng pagpapala. Kaya binibigay ng Diyos ang ganitong klase ng pag-aaral upang ma-recognize natin at kilalanin natin ng lahat ng nasa atin ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya yung Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Oo, yung Proverbs 10:22. Ang Kawikaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Amen. Oo nga. Glory to God. Kasi nagbigay na nga siya ng biyaya. Of course, He wants us to be happy and enjoy the blessing na Kanyang ibinigay sa atin. Merong mga iba't ibang mga Bible verses na nagpapahayag na layunin ng Diyos na tayo po ay pagpalain. It's God's will to prosper us. It's God's will to bless us. Makita natin yan, Jeremiah 29:11. Yeah, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Okay. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. mga kapatid. Kapag pag binabasa natin ang salita, at very popular nga itong Bible verse na ito Alam niyo, lumalakas ang loob natin. May magandang plano pala ang Diyos para sa ating lahat. Okay. No, ay, isa pa, Deuteronomy 8:17-18. Kaya wag ninyong iisipin na ang kayamanan niyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na ang inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So dito makikita natin, lahat po ng nasa atin ay nagmumula sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, nasa saad, no one can have anything unless the Lord gives it to him. See? At sa awit 115, 115, verses 12 to 13. 12 to 13, ito naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang Diyos ay magpapala, hindi tayo lilimutin. Pagpapala ay matatamo nitong bayan ng Israel.
pati mga pari may pagpapalang kakamtin. Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala kung magpalay pantay-pantay sa hamak man o dakila. So the Lord gives blessings to anyone who honors Him, the great and small alike. Tunghayan natin yung 2 Corinthians 9, 8 to 11. Basahin ko, mga kapatid. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Yan yung ating Bible verse. Oh, ito yung ating binasa kanina sa ating pag-uumpisa, no? Unang Korinto 9:8 hanggang 11. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga tulong na dadalhin namin sa Kanya. Talakayin natin yung verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. So dito napakaganda po. This is very encouraging Bible verse. Kaya ng Diyos. There's an important word there. God is able. So ibig sabihin, may kakayahan ang Diyos. Kaya niya tayong pasaganain. So binibigyan diin ng talatang ito, kapatid, ang kapasidad ng ating Panginoon upang tayo ay kanyang pagpalain. Sa spiritual, sa material, at upang tayo ay sumagana. You know, God's blessing is for us to use at gagamitin natin yan para sa pagtulong natin sa ating simbahan, pagtulong natin sa ating kapwa, para sa ating paglago. All of this we do to honor the Lord kasi siya naman ang pinagmulan ng biyayang ito. Talakayin naman natin yung verse 9. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga tukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So here we see the purpose on why God blesses us with financial blessings. Masagana siyang nagbibigay. Ano ang purpose, di ba? Sinasabi dito, upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. You see, yung binhi ay nagmumula rin sa ating Panginoon. At siya rin ang magpapalago. But we have to cooperate kung ano ang plano at kung ano ang prinsipyo ng Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng financial blessing. Kaya yung verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Take note, that is very, very comforting. Pasasaganain kayo and God is able to make you prosper sa lahat ng bagay para marami kang matulungan. So there you are, makita natin yung purpose ng pagbibigay ng Panginoon. Why? At kapag tayo ay nagbigay, makikilala nila ang puso ng Diyos, makikilala nila na meron palang Diyos na mapagbigay dahil sa ating pagtulong sa kanila, magpapasalamat sila. Dahil sa tulong na ating binigay, na siya namang nanggaling, nagmula sa ating Panginoon. So what we would like to point out here is, kaya ng Diyos na tayo ay pasaganain. Kaya ng Diyos. God is able to prosper us. And it is the desire of God to prosper us. It is the desire of God to bless us. Ngayon, mayroong biblical principle ng financial blessing sa ating, sa kaharian ng ating Panginoon. Unang-una, God mga kapatid, is the owner. Yeah. God is the owner. Dito sa Yes. Deuteronomy 10:14, mababasa natin, ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Yes. In English, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. Yes. Yeah.
Okay. So, ang biblical principle ng financial blessing in the kingdom of God, tandaan po Kailangan- natin, God is the owner. Siya lahat ang nagmamayari. Apat na Oo. salita no, na kailangan nating You just have to memorize this. memorize. Okay. Pangalawang scripture na God is the owner, unang Kronika 29:11 hanggang 13. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Praise the Lord. Psalm 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So here, it says, everything under heaven is owned by God. See, itong parari lang ito, this phrase, see, asserts God's ownership and dominion over all creation. At ito ay matatagpuan natin sa Genesis. Kita naman natin, nabasa natin, kinreate niya ang lahat. He is the creator of heavens and earth. Kaya yung Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Now this ownership implies that God has the right to govern and direct the universe according to His will. Kaya kung ano ang gusto niya, ano ang kanyang plano, siya ang masusunod, will niya. You know, tayong mga tao, we can do what we want to do. Well, ito ang gusto ko, ito ang plano ko, ito ang kaisipan ko. Yes, you may do what you want to do, but God will still be God. And His plan will still be done, kapatid. Kaya mabuti na tayo ay mag-surrender sa ating Panginoon. Kilandin natin siya bilang nagmamay-ari ng lahat because He is the creator of everything. See, ito pong konseptong to ay isang katotohanan na dapat ay nasa atin at taglay natin sa ating pagkatao para alam natin kung paano natin i-handle ang mga pagpapala ng ating Panginoon. You know, when it comes to money and material possessions, too many of us, many sa ating, you know, if we are really completely honest, see, we are owned by the things that we own. See, like slaves serving an unrelenting master. You see, we spend our lifetimes making money so that we can buy the stuff that grows old at pagkatapos nasisira din, pinagsasawaan din, at pagdating din ng panahon, needs repair. See, whatever we have, kasi sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. So, whatever is here, itong mga material na bagay na ito, may katapusan ang lahat ng ito. So, ang mangyayari, we will have to accumulate more money para maipa-repair natin, maipaayos natin, at tapos minsan ayaw mo na, pinagsawaan mo na, bibili ka na naman uli. You see, merong kaya nga sa ating pag-aaral, napakasimple lang para maunawaan natin paano natin i-handle ang pananalapi ni financial blessings na bigay sa atin ng Panginoon. You know what are those 4 words? God owns it all. See, For kapag God is the owner. Yung God is the owner. Kapag ito ang lagi ang ating frame of mind, then magkakaroon tayo ng kaisipan that hindi ako ang may-ari, di ba? Kailangan kong pangalagaan. We have to learn financial management. Okay, tatalakayin din natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin yan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, God owns it all. Ito yung mga Bible verses pa na nagsasaad na ang Diyos ang nagmamay-ari. Di ba? Mababasa rin natin sa Exodus 19:5. All the earth is mine. Oh. Yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kanina binasa naman natin yung Deuteronomy 10:14. At saka yung Psalm 24 verse 1. Okay. Alam niyo kung wala ang Diyos,
wala tayo. Bankrupt tayo. We don't have any single centavo. Oo. Pero ang lahat ng ito galing sa Galing ating sa kanya Panginoon. lahat, Eh. oo. Paano natin masasabing wala tayo? Eh, nung pinanganak naman tayo, hubad nga tayo. Wala kang dala. Bukas ang palad. Di ba, nung pinanganak tayo, Walang pagdating ng panahon, mamamatay din tayo. Anong dala-dala na natin? Di ba? Hindi ka naman pwedeng iburo lang nakahubad. Yung damit mo na lang nasuot-suot mo. Wala rin. Pinanganak tayong wala tayong dala sa mundong ito at aalis din tayo na wala tayong dala-dala. Kaya ganon kahalaga ang Diyos. Ganon kahalaga ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. God owns it all. You know, if we are in financial trouble, isipin lang natin ang mga salitang ito, mga kapatid. Then we will be able to reflect back. Titingnan natin, bakit ganito ang aking financial situation? Baka meron akong pagkukulang, baka meron akong pagkakamali. Kasi kailangan po ma-realize natin, kapatid, that we are simply entrusted with all this blessing ng ating Panginoon. You know, there is a problem in the world. At nung pinag-aaralan namin ang salitang ito, ang Bible verse natin, ang ating topic, sabi ko, Lord, ano ang topic natin? Ano ang lesson natin? And the Lord said, turuan niyo sila kung paano tumanggap ng mga pagpapala. Marami ang mga problema sa buong mundo. At ang pangunahin dito ay ang tungkol sa pananalapi. There are many needs that we have to meet every day of our lives. And more often, we need money to spend. Kaya sabi nga ni Lord, ituro sa mga tao how to receive blessings from God. Sa dami kasi ng mga alalahanin sa araw-araw, you know, we get overwhelmed with so many situations. Sometimes hindi mo na nga alam kung ano yung gagawin mo. So what happens? People get focused on the problem. Oh yes, we pray. So Lord, so help us God. You are merciful. Please provide for us. Diba? Nananalangin tayo. But God has a time for everything. We just have to trust Him. Kaya many times yung mga tao, nafo-focus na nga ngayon doon, trying to acquire money, to be able to meet the needs to the point na kumisa mali na ang paraan. Ginagamit na ngayon ang personal wisdom, sariling kaalaman, sarili niyang opinion, para lang maibsan ang mga malalaking mga pangangailangan tungkol sa pananalapi. At ito naman si kaaway, laging nakaabang. You see, nagtitempya, ititempt ka pa niyan na to desire, to acquire more and more wealth. So, magbubulong-bulong pa yan, ganito ang gawin mo. And sometimes, because we get so focused with our need, hindi na ho natin namamalayan, ay hindi na ho pamamaraan ng Diyos ang ating solution sa ating mga suliranin o mga pangangailangan. Kaya, sabi ni Lord, ituro sa mga tao. Kaya narito po ang ating pag-aaral. Upang tayo po ay ma-encourage at mapaalalahanan na kung tayo ay mayroong mga malaking pangangailangan, tumuon tayo sa ating Panginoon. After all, the Lord said, ask, see, and you will receive. Knock, and the door will be open unto you. Seek, and you will find. Makikita natin sa Biblia. Tumuon tayo sa ating Panginoon. Kasi nga, sabi, Philippians 4:19, and with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. At dito sa Psalm 37, verses 3-4, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Yung verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sa English version, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Now, matuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang mga ninanais ng iyong puso. Binibigyan din dito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. At tayo ay mamuhay ng matuwid at ang ganitong uri ng buhay ay humahantong sa isang mapayapang buhay.
mapayapang pag-iiral sa mga panuntunan ng Diyos. Sumunod tayo, magtiwala tayo sa panuntunan ng ating Panginoon. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? May pangako. And He will give you the desires of your heart. Dagdagan pa natin ang sabi nga, take Take delight. delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano po ang sinasuggest ng mga talatang ito? It suggests that finding joy and pleasure in a relationship with God will lead to the fulfillment of one's deepest desires, Amen. mga kapatid. It also implies that focusing on God's love and character rather than material or worldly desires will ultimately lead us to the desires being fulfilled in a way that aligns with God's will. Yun ang importante. Alignment with God's will. Yun ang dapat na paraan natin. Okay. Sa ibang version naman, binabanggit din na trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Ginamit naman yung salitang safe Oo. pasture. Dito naman, it encourages people to trust in God while also engaging in good deeds. No, mga kapatid. It also suggests that by trusting God, one can find a secure and peaceful existence, both physically and spiritually. Of course, in the land of promise. Ang salitang enjoy safe pasture implies that by trusting God, you will be provided and will be protected. Praise mga God. kapatid. Napakaganda nga salita na nagmumula sa ating Panginoon. Alam nyo, nung araw, ang medium of exchange is called barter trade. No money involved, goods only. Now, participants find the exchange mutually beneficial, ensuring a fair trade. So sa pagpapalitan nila ng material goods, well, nagkakasundo sila sa halaga ng bawat material goods o bagay na mutually fair naman para sa kanilang dalawa. Yung barter trade or bartering ay isang sistema ng palitan na kung saan ang mga kalakal o serbisyo ay direktang ipinagbibili ng hindi gumagamit ng pera bilang isang daluyan ng palitan. Isa itong pangunahing kasanayan sa komersyo noong unang panahon. Mula pa noong sinaunang panahon kung saan ang mga individual ay direktang nagpapalitan ng mga produkto at serbisyo para sa isa't isa. You know, Richard Foster, isa siyang kilala na meron siyang isinulat na aklat. It's a book on living a disciplined life. Sabi niya, when Jesus uses the Aramaic term mammon to refer to wealth, He is giving it a personal and spiritual character. When He declares, you cannot serve God and mammon in Matthew 6:24, Jesus is personifying mammon as a rival God. Mammon is a power that seeks to dominate us. Oo nga naman. When we speak of money as a rival God, ibig sabihin ito po ay kalaban. Kasi maraming tao, dinidiyos ang pera. At sabi nga ng salita ng Panginoon, kailangan tayong mag-ingat. You know, money seeks to dominate us. Gusto niyang mangibabaw sa buhay natin. Totoo yan, mga kapatid. At nakikita natin yan na iyan ay isang sitwasyon sa buong mundo. You know, securing money, the love of money, it's like fame and power. Gusto niya talaga mangibabaw sa buhay ng tao. See, ikaw kapatid, ano ang struggle mo ngayon? You see, ano ang nangingibabaw sa iyo ngayon? Are you having problems with things, money, investments, and influence? You know, if money is not properly managed and used, ito po ay mangingibabaw sa buhay natin at ito ay maglalayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya yung Mark 7:20-23, nasa saad. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot,
gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Now, what is the present problem na nakikita natin? Alam niyo ko ano? Greed. Yan po ay isang crisis na sa buong mundo ay nagaganap. Ano ba ibig sabihin ng greed? In English, greed is an intense and selfish desire for something, especially wealth, power or food. A greedy spirit will manipulate resources so that he can benefit from it alone. That's why we are being warned dito sa Luke 12 verse 15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At dito rin sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. You see? Kaya sabi na ating Panginoon, watch out. Mag-ingat kayo. It means it can get you unaware. Kasi minsan di mo namamalayan, nasa ganitong sitwasyon ka na, iba na yung damdamin mo, kapatid. Kaya sabi, mag-ingat kayo, watch out. You have to get to watch yourself. Kasi greed is sneaky, hindi mo namamalayan yan. You may think you are holy and you are righteous, but simply, merong greediness sa loob. Kasi nga, yung pera, yung pananalapi, rival God at gusto niyan i-dominate yung buhay natin. Kaya yung Luke 12:15 sinasabi, take heed, guard yourselves against all greed. For life does not consist in the abundance of your possessions. Wala sa dami ng kayamanan. You see, sinasabi niya. See, ang tunay na buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. That's why Luke 15 ay isang babala Babalayan. tungkol sa mga panganib ng materialismo at kasakiman. Mag-ingat kayo, sabi ng ating Panginoon. Mag-ingat, iwasang mapailalim sa pagkahilig, pagkagusto, sa pananalapi. Yes, kailangan natin. But we have to be careful. That's why we are being warned against greed. So ito ay isang magandang paalala po para sa ating lahat. You see, tinuturo ni Jesus na ang kasaganaan ng mga ari-arian ay hindi katumbas ng isang ganap o makabuluhang buhay. So what is the true fulfillment of life? Ano ang nasasaad dito sa Luke 12:15? Ano nga ba ang sinasabi dito sa Lucas 12:15? Regarding the true fulfillment in life. Tunay na katuparan sa buhay. Ang talatang Lucas 12:15 ay nagmumungkahi na ang tunay na layunin at kaligayahan sa buhay hindi matatagpuan sa material na pag-aari kundi sa iba pang mga aspeto tulad ng pananampalataya, relasyon at pag-ambag sa mundo. Kung mayroon ka, kailangan magbigay ka sa kapwa mo. Share it with others. So use it for the glory of God. Okay. That's why Luke 12:15 reminds the believers to prioritize our relationship with God and to seek fulfillment sa mga pamamaraan that go beyond material wealth, which is spiritual. Bigyan lalim at bigyan pansin natin ang spiritual, which is our relationship with God. Kaya kapag tayo po ay tumatanggap ng mga financial blessings mula sa ating Panginoon, we need to know a very important principle, and that is, we have to manage these financial blessings as a steward. We are not the owners. God owns it all. You see, we are stewards. Kaya yung Genesis 2:15,
Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Kaya lang, dahil sa kasalanan, man's rule over the earth was usurped by Satan. Kilala naman natin si Satan, a rebellious and fallen angel who has no right to take it. Kaya lang, nadaya si Adan at si Eva. So, sino ang mga binabanggit na steward sa Bible? Sa 1 Peter 4:10, Each one should be good managers of God's gifts. sinasasaad, lahat ng binigyan ng kaloob ay mabuting maging katiwala ng mga ibinigay ng Panginoon. Kasi nung panahon ni Jesus, ang katiwala ay tagapamahala ng sambahayan. Ang tagapangasiwa ay hindi ang may-ari ng ari-arian, ngunit isang responsible na tagapangasiwa ng ari-arian ng may-ari. Kaya tayong lahat ay mga katiwala lamang. You see, tatandaan po natin yan mga kapatid. At ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa stewardship? See, ito po mga kapatid, ayon sa kasulatan, nilikha ng Diyos ang lupa para sa sangkatauhan at tayo ngayon ay mga katiwala ng Diyos sa kanyang mga nilikha. So, ibig sabihin, responsibilidad natin pangalagaan at pangalagaan ang mundong ito. Dapat nating tanggapin ang responsibility na ito na pahalagahan ang kaloob ng Diyos sa paglikha bilang isang tahanan natin. Dito mo tayo sa lupa. Pangalagaan natin itong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin at nakapaloob dito ang kanyang mga biyaya pati na ang tungkol sa pananalapi, mga kapatid. Kaya mahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, we are not the owners. God owns it all. We are the stewards, mga taga-pangasiwa. Oo. So- Kaya nga recognizing God sa ownership can influence tayo mga kapatid. How individuals view and handle finances, encouraging them to see money as a tool for serving God Yes. and others rather than solely for personal gain. Dahil kaya pinagkatiwalaan tayong pamahalaan ang ating tinatanggap, ang ating masaganang pagpapala ng Diyos na nasa atin, i-distribute natin yan. Ibigay din natin sa ating Share. kapwa. Share. At ang nabibigyan nating kaluguran ng ating Panginoon upang masilbihan ang ating kapwa at magbigay ng honor sa ating Diyos na nagbigay ng lahat ng mga Financial bagay na ito. blessings, bigay ng Diyos yan para gamitin natin. Personally, gamitin natin. But we have to use them properly. May tinatawag kasing financial management eh. Talakayin din natin yan again sa mga susunod na pag-aaral natin. You see, binless tayo, the next thing we have to do is we have to manage it. Kaya kailangan talakayin din natin yon mga kapatid. You see, we have to learn how to handle God's money. After all, siya ho ang nagmamayari ng lahat. In respect to Him, in honor to God, maging mabuti tayong katiwala ng ating Panginoon. Kasi kaya yung 1 Timothy 6:7 eh, Ang sabi dito, we have brought nothing into the world, Kaya so we hindi cannot take tayo- everything out of it either. kaya hindi rin tayo makakapaglalabas ng anuman dito, mga kapatid. Kaya tayo po, remember, God owns it all, paulit-ulit tayo, and we are stewards. At ikalawa, if we are good stewards, it promotes humility and gratitude. Kaya itong konseptong ito ay nagsasaad sa atin na kailangan meron tayong kababaang loob. Since hindi naman tayo ang owner, so let's be humble in handling whatever God has given to us. Ito ay pagpapala ng Diyos, in-entrust sa atin eh. So yan po ipagtitiwala na ibigay sa atin ng Diyos. There are times we just don't realize it. You know, that God will pour out blessings after blessings. But you know what? We have to prove God that we are capable of handling what He has entrusted to us. See? Kaya lahat ng bagay sa ilalim ng langit ay sa Diyos. Kaya tayo po ay tinawag ng maging tapat na mga katiwala sa mga pinagkaloob ng Diyos. Thirdly, Thirdly, mga kapatid, it promotes responsibility and accountability. yes. Pag naunawaan natin that God's ownership can lead to a greater sense of
responsibility and accountability. Ito pong mga resources na hawak natin can be used, of course, sa isang mabuting bagay that honors God and serves others, mga kapatid. You see, si John Wesley, he said, when the professor of heaven and earth brought you into being, see, and placed you in this world, he placed you here not as a proprietor, but as a steward. You see, nakalagay naman niya sa Genesis pinagkatiwala sa atin. Kaya stewardship in managing God's treasure in God's way, for God's purposes, and it's always for God's glory. See, nung tayo po'y pinanganak, sabi nga natin, wala tayong dala, open yung ating mga kamay, but there are times, when God blesses us, masyado naman nating hinahawakan. Kasi looks like tayo na, akin to, di ba? Pinaghirapan ko to, kaya ako natanggap. Hindi. Grasya lang ng Diyos, mga kapatid. At yung grasya ng Diyos, nako, biyaya ng Diyos. We don't deserve it. But because God is a giver and God loves all of us and He loves and He delights to bless us, so maging maingat tayo po sa mga ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At upang ma-please natin ng Diyos sa ating buhay, tanggapin natin ang katotohanan ito. Gamitin natin ang ating mga blessings sa Panginoon ayon sa pamamaraan ng Diyos. Huwag nating kalilimutan na tayo po ay stewards. Pag-aralan natin, ano ba ang nais ng Diyos, ano ba ang purpose ng Diyos, bakit niya ibinigay. Alam niyo, mangungusap siya Kapag binigyan kanya ng biyaya, but we pray to God. God, I need this, I need that. Kasi sabi nga ni Lord, ask and you will receive. Sabi niya, di ba? So, tanungin din natin, Lord, bigay mo sa akin ng wisdom, bigay mo sa akin ng karunungan, upang ito po ay mapangalagaan ko at magamit ko nang aayon sa iyong mga pamamaraan. Di ba Proverbs 3, 5, and 6, never rely on what you think you know. Simply obey the Lord and He will show you the right way. Kaya yung 1 Corinthians 4 verses 1 up to 2, Unang Korinto 4, 1, 2, dapat ninyong kilalanin na kayo mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Amen. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Tama. O maski naman saan, maski yung mga taong nasa opisina, as long as we have meron tayong gawain na tayo ay mayroong pinagkatiwala sa ating posisyon, kailangan pong ayusin natin ang ating gawain o pagganap sa mga bagay na inintrust sa ating lahat. Tayo po ay mayroong mga nakakataas. Each and every one of us, lahat ho tayo ay mayroong superior sa ating lahat. Well, a student has a teacher has a principal, the principal has a district supervisor, and the district supervisor have a city supervisor, and then you have the Department of Health over you. You know what? Lahat tayo mga kapatid, maski sa bahay, ang bata, mayroong nanay, mayroong tatay, si tatay, si nanay, mayroong magulang, may nanay at tatay din sila. Diba? Maski nga'y alaga mong pusa, merong tinatawag na pet, di ba? Parent nga ang tawag doon sa mga nag-aalaga ng mga hayop So, do you realize that there is always someone above us? That's why we have to respect them. So, just as God has entrusted us with His blessings, igalang po natin ang ating Panginoon. You see, trustworthiness is essential. Kaya mahalaga po ang pagtitiwala. Dapat tayo, lalo mga Kristiyano, tayo ang mga taong mapagkakatiwalaan. Kaya napakahalaga ng salitang trustworthiness or mapagkakatiwalaan. Dito, sinasabi ni San Pablo na ang pagiging mapagkakatiwalaan ay isang pangunahing kinakailangan para sa mga pinagkakatiwalaan ng responsibilidad. Mga responsibilidad. Nalalapat ito sa parehong mga espiritual na pinuno at ordinaryong mga Kristiyano na pinagkakatiwalaan ng mga gawain at pagkakataon. Yes. Maski naman sa opisina, pag pinagkatiwalaan ka at nakita na ang pagtitiwalang iyon ay binibigyan mo ng linaw at respeto sa iyong kapwa,
nakikita ng iyong superior na ito isang mabuting karakter na nagbibigay or kalugaran. attitude. Ano may rewards yun. Na, madaling ma-promote mga ganong klase ng mga pinagkakatiwalaan, di ba? You see. Ito namang katapatan sa pangangasiwa, di ba? Faithfulness. Mahalaga yun, kapatid, dyan. See, kapag tayo po ay pinagkatiwalaan sa pamamahala ng mga gawain, maging ito ay sa bahay, sa simbahan, o kahit saan man, maski sa opisina, we need to be faithful. If you have to go to office at 8, then you have to be there at 8. You don't come later than 8 kasi kung ang opisina mo is 8 to 5. So, kung ano man yan, alam mo, isa yan. Isa yung magandang attitude. Isa yung pagpapakita ng pagiging faithful o isang mabuting katiwala. You come on time. You have this kind of responsibility. You do it at the proper time and proper way o proper application ng dapat mong gampanan sa iyong gawain. Kaya itong principle ng faithfulness and trustworthiness sa stewardship, it applies in all areas of our life, not only in our relationship with God. This is a blessing from God. This is a kind of character that God wants from all of us. So whether we are managing our time, our finances, our relationship, we are called to be faithful and fulfilling in our responsibility. So, Paul reminds the Corinthians. So, sa ating pag-aaral, nire-remind din tayo ng banal na salita ng ating Panginoon that we should not be focused on worldly matters and worldly reputations and status, but rather, let's focus on being faithful servants of God. You see, because dadating ang panahon, God will judge us according to what we have done. That's why we need to be humble. Let us submit ourselves to God. You see, learn from what? Yung mga pag-aaral natin sa Biblia, andyan dyan ang mga Bible characters na nagpakita ng kababaang loob at pagsunod sa ating Panginoon. At sila namang lahat ay kinasiyahan ng Diyos. At sila ngayon, ang mga buhay nila, pinag-aaralan natin bilang isang mabuting halimbawa ng kababaan ng loob at pagsunod, pagtugon sa mga alituntunin ng ating Panginoon. Kaya yung 1 Peter 4:10, Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. importante yan. Kaya the concept of stewardship sa Bible, see, ginamit nga yan, ang salitang yan. Tumutukoy yan sa mga individual na talagang pinagkatiwalaan. Ano man ang position mo, kapatid. You know, even if you are a child, anak ka sa loob ng bahay, you have a responsibility. You are a mother, you have a responsibility. You are a father, you have a responsibility. You are a priest, you have a responsibility. You are a deacon, you have a responsibility. Each one of us has a responsibility, kapatid. We have to realize that, you see, kailangan manalangin tayo lagi. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Yes, there are many situations in life. Marami talaga, kapatid. At kaya kung minsan nga ma-overwhelm ka, ang dami-dami mo dapat gawin. But we just have to come to the presence of God with a humble spirit. You see, considering that we are only stewards of God's gifts to us. Kaya magpakita tayo sa ating Panginoon na tayo ay mahusay na nangangasiwa ng kanyang mga biyaya. Kaya dito sa Luke 12:42, And who is the faithful and wise steward, whom his master will appoint over his household, to give them their food at the proper time? so ito po ay nangangahulugan dito. You see, this speaks of a faithful and wise steward who is entrusted in managing a household and providing for its needs. So, makita natin, mahalaga to. Maraming mga Bible verses regarding stewardship. Kaya dito din, balikan natin itong Luke 16, verse 10 to 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito,
Sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Amen. Okay. Kaya hinihikaya tayo ng talatang ito na ang katapatan, kahit nasa pinakamaliit na gawain, maaaring sabihin mo, hindi naman masyadong importante yung gawain niyan. But look kapatid, nakatingin ang Diyos. At ang palagi nga natin na nare-remind nga tayo, ano ba ginagawa mo pagka ikaw lang mag-isa? What are you doing when no one is looking? Diba? Dito makikita natin yung ating character at attitude that we are still being faithful, na mapagkakatiwalaan tayo, maski mayroong mga taong hindi nakatingin. Kasi, di ba, mahalaga yun, kapatid. Kailangan yung character na yan ay dala-dala natin whatever we are doing. You see, that's why we are being encouraged ng importance ng being trustworthy, ng pag-handle natin ng worldly wealth. Yung mga biyayang bigay ng Diyos, especially itong pananalapi. See, lahat ng nasa atin bigay ng Diyos. Whatever you have right now, whatever we have right now, galing ho yan sa Diyos. Pangasiwaan natin ng mabuti. Huwag lang natin basta-basta binabaliwala kasi yan po ay mula sa ating Panginoon. Kaya kung binigyan tayo at pinagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay at nakita ng Diyos na tayo naging matapat, then God will entrust us with bigger matters. Makikita natin. Kaya kung minsan, you know what? Ay nakita ko kasi ito You know, later in life, when we tend to get old, and a lot of people were doing a lot of things when they were younger, di ba? Doing things like this and like that, you know, not knowing na may consequence kasi lahat That sometimes, whatever your present position now, at your age, at an higher age, sometimes you get to realize, I wish I could get back to my younger years. Ang dami ko palang mali sa buhay. Kaya ngayon ito ay isang magandang paalala. Lalo ikaw kapatid, kung ang edad mo ngayon ay bata pa, be careful with your finances. Be careful with what God has entrusted to you. Whatever gift, whatever spiritual gift, whatever God has given you, please, mag-ingat. Kasi may consequence lahat Di ba? What man reaps, he sows. Huwag sana dumating sa panahon na kung kailan ka na nagkaedad at wala ka ng capacity para kumita because you have gotten old, tumaas na yung edad mo. Then you get to realize, I wish I would have done better when I was younger. But then it's too late. Kaya ito ay isang magandang pag-aaral at paalala sa ating lahat na ngayon pa lang, well anyway, kung ikaw ay 30, 40, 50, it's never too late. Let's ask God to forgive us of all the wrongdoings that we have done when we have younger. We need to prepare also para sa ating pagtanda. At kung ano man ang meron, pagyamanin natin kapatid. Pagyamanin, lalo-lalo na yung oras mo. Hindi po yan basta-basta sinasayang Kasi pag dumaan na yan. Minsan yung pananalapi mo, you got this kind of money and then hindi mo naman naayos ang pag-manage niyan. When it's gone, it's gone. Well, it's good if you know how to handle your money, your finances mo, by making proper investments and proper use, and yung financial management, well and good. God will bless you more. Diba? Kasi sabi ng salita ng Diyos kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, God will give you more. Diba? Kasabihan nga when you are given more jobs, it means you are doing a good job. Meron nga sa business nga, may kasabihan you want to get things done? Well, you better give that to that employee who has so many works to do. Bakit? Kasi masipag siyang gumawa ng gawain so tatapusin niya yan. Pero ibigay mo yan sa tatamad-tamad, ay abutin pa rin ng siyam-siyam yung pinagagawa mo. More work means good job. Ganun yung mga kapatid So that's why, you see, believers are encouraged to use their talents and gifts for the glory of God and for the benefit of others, mga kapatid. Pangalawa, be compassionate and generous in dealings with others. May makikita tayo na
Ay, kasi tatamad-tamad ka, kaya ganyan ang buhay mo. Hindi, mga kapatid. Huwag natin tignan ang kalagayan niya sa ganon. Tignan natin kung anong binigay sa atin ng Diyos at kung makapagbibigay tayo, ibigay natin. At ang Diyos naman ang nagbigay sa atin ng pupupalang ito. And of course, thirdly, be mindful of earthly possessions, recognizing that they belong to God, mga kapatid. And four, magpasalamat tayo sa lahat ng mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat ito'y, sabi nga, all these gifts are graces from God. And be responsible for using these graces na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya the concept of stewardship, we are being encouraged na mamuhay talaga tayo ng may katapatan with responsibility at merong pagpapahalaga sa mga kaloob at resources ng ating Panginoon. Remember this, God expects His servants to be faithful and trustworthy. Therefore, Christians are called to look to God as the master, not money. Matthew 6:24. And anybody who becomes careless with how they handle their God-given blessings will be held accountable. You see? Kaya Matthew 6:24, basahin nga natin. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Okay, it emphasizes trust God's provision, seek His kingdom first, and use financial resources to bless others, to advance the cause of God. See, to promote the will of God. See, to fulfill the plan of God for all of us. So we have to remember the following. Unang-una, God's ownership and stewardship. God owns it all. And we are stewards. So napaka-importante na ma-recognize natin that all our possessions are gifts from God, mga kapatid. Yes, okay. We are called to be good stewards, using resources responsibly and wisely. This includes honoring God with our wealth, giving tithes and offerings, and using resources to bless others, mga kapatid. Then secondly, we have to prioritize the will of God, Seek God's kingdom and His righteousness. We have to trust that God will provide for our needs. You see, avoid making money your idol. This is not our ultimate goal sa buhay natin. And we have to make decisions in alignment to God's will and God's principles and God's value. And thirdly, we have to live a life of generosity. See, yun nga sinasabi, ano man ang kaloob ng Diyos, gamitin natin sa ikalululahati ng Diyos, sa ikabubuti ng ating buhay, at pagtulong natin sa ating kapwa, at lalong-lalo na ng ating church, ng ating simbahan. So we need to be generous in giving. You see? And then, ikaapat, ito importante, kasi ang dami-dami ng mga tao, may mga pangangailangan. Totoo naman talaga, especially ngayon, taas ng mga bilihin. Lahat na lang ng tao, mayroon kang maririnig na negative comments ngayon sa mga nagaganap sa buong mundo. What do we have to do? But we just have to trust God's provision. Kaya seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya yung Proverbs 3:5 and 6, Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the kaya right magtiwala way. tayo sa katapatan ng Diyos, sa Kanyang pangako, that He will provide for our needs. Let us focus on our spiritual growth and seeking God's will rather than worrying kung ano yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. We have to recognize that financial blessings is not just about having wealth, but rather having enough to meet our needs and be a generous believer of God, giving honor and glory sa lahat ng mga biyaya ng ating Panginoon. Napakagandang pag-aaral, mga kapatid. Kaya sa susunod nating pagtatagpo, mag-aaral tayong muli, ipagpapatuloy natin. Kasi sabi nga ni Lord, all blessings comes from me. Siya naman talaga ang pinanggagalingan.
Kaya mabuting alamin pa rin natin para maunawaan natin kung ano itong principle ng financial blessing sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Kaya see you again next week mga kapatid ha. Same time, same place, di ba? Dito po sa ating Compi GMJ. Ngayon naman, nandito tayo sa pagbabati sa mga may birthday. Oy, birthday ni Brother Bong Francisco. Ala. Brother Bong, happy birthday ha. Sister Mishi Medina. Happy birthday. Oo, Medina. Mishi Oh. Medina. Sister Clarissa Concepcion. Amen. Happy birthday. Brother Joshua Magpok. Happy birthday, mga kapatid. And Sister Sofia Martinez. And also Brother Jero Jero Legaspi. And Sister Princess Soto Mango. Sa inyong lahat, maligayang bati sa inyong kaarawan. Glory to God. Hallelujah. Happy birthday sa inyong lahat. Ito, meron tayong announcement. Uy, CSM, Quarterly Fellowship, June 29, 2025, 2:30 p.m. Dito po sa ating Parañaque Worship Center. Closing prayer. Yes, sa ating pagtatapos mga kapatid, nais kong hilingin natin sa Diyos ang pagpapala sapagkat lahat ng mabubuting bagay ay nasa Kanya. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang Kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang Kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Para po sa ating repeat new song of the week, si Yahweh ang ating Diyos, composed by Sister Sally Bartolome. Thank you, Lord. Glory to God. God bless everyone. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Umawit sa dalagan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan, maglingkuran siyang pusa. Atin ang tagumpay sa lahat ng panahon. Umawit sa galakan ang lahat ng mga bansa. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. Umawit at magpuri sa dapong banal. Awitan siya at pasalamatan. Lumapit sa templo, may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo.
templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. O si Yahweh ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman mo. Ito'y dapat na malaman mo. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang, umawit at magpuri sa dakong banal. Awitan siya at pasalamatan, lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang. Lumapit sa templong may pusong nagdiriwang.